Nakatingin na ba kayo sa mga bituin at naitanong sa sarili, mayroon nga kaya itong lahat ng isang tiyak na plano? Isang mapa na naglalahad kung paanong ang lahat ay konektado mula sa pinakamalayong kalawakan hanggang sa sarili mong isip at damdamin? Paano kung sabihin ko sa inyo na umiiral ang mapang ito at nilikha pa ito libu-libong taon na ang nakalipas? Ngayon, sabay tayong maglalakbay sa isa sa pinakasinauna at misteryosong balangkas ng universo, ang Kabbalistic Tree of Life o ang puno ng buhay. Hindi lang ito isang lumang simbolo. Ito ay isang detalyadong plano ng kaayusan ng realidad, ng kamalayan ng Diyos, at maging ng sarili mong kaluluwa. Ipinapangako ko, bago matapos ang bidyong ito, hindi lang ninyo malalaman kung paano ito gumagana, kundi sisimulan ninyo ring makita ang mga nakatagong koneksyon sa inyong sariling buhay na hindi nyo man lang napapansin. Sa nagsasalita pa, naniniwala ba kayo na mayroong nakatagong istruktura ang universo? Sagutin nyo sa comments, oo o hindi, bago pa tayo magsimula. Talaga namang interesado ako sa inyong opinyon. Kaya, maghanda na kayo, sisimulan na natin ang paglalahad sa banal na blueprint ng buong universo. Bago natin himayin ang mapa mismo, linawin muna natin ang mga termino. Ano nga ba ang kabala? Salungat sa karaniwang paniniwala, hindi ito relihiyon, hindi ito mahika, at hindi rin ito panghuhula, bagamat ang mga elemento nito ay kumalat sa maraming mistikal na tradisyon. Ang kabala ay isang sinaunang esoteriko, ibig sabihin, lihim na turo sa Hudaismo. Ang pangalan nito ay nagmula sa salitang Hebrew na nangangahulugang pagtanggap o pagkuha. Ibig sabihin, ito ay kaalaman na ipinasa sa pamamagitan ng bibig mula sa guro patungo sa estudyante bilang isang napakahalagang kayamanan. Ang layunin ng kabala ay hindi lang basta maniwala, kundi umunawa. Unawain ang kalikasan ng Diyos, ang esensiya ng paglikha, at ang pinakamahalaga, ang lugar at layunin ng tao sa napakalaking balangkas na ito. At ang pangunahing instrumento para sa pag-unawang ito ay ang diagrama na tinatawag na Etz Chaim o ang puno ng buhay. Hindi lang ito isang simpleng guhit. Pinaniniwalaan ng mga Kabbalist na ito ay isang buhay at dinamikong modelo na naglalarawan sa proseso ng emanation o ang pag-iilaw ng banal na enerhiya. Ito ay enerhiya na unti-unti nagpapalapot at lumilikha sa lahat ng antas ng realidad, mula sa pinakamataas na espiritual na mundo hanggang sa ating pisikal na mundo. Ang puno ng buhay ay sabay na mapa ng kosmos at mapa ng kaluluwa ng tao. Sa pag-aaral nito, inaaral natin ang ating sarili at ang Diyos na nasa loob natin. Ito ang susi upang maunawaan kung paano nagiging nakikita ang hindi nakikita. Simulan natin ang ating paglalakbay sa pinakaugat o mas tumpak sa mismong estado bago pa magsimula ang lahat. Tinatawag ito ng kabala na Ein Sof Or, ang walang hanggang liwanag. Isipin ninyo, hindi lang ito liwanag na galing sa bumbilya o araw, kundi isang ganap, walang hanggan, at lumalagos na enerhiya ng dalisay na pag-iral. Sa estadong ito, wala nang iba pa kundi ang liwanag na ito. Walang itaas o ibaba, walang oras o espasyo, walang mga bagay, at walang mga nagsasagawa. Mayroon lamang isang walang hanggan, nagkakaisa, at hindi kayang maunawaang isang di matalos, unknowable something na siyang pinagmulan ng lahat ng naging, ng ngayon, at ng magiging. Ang estadong ito ay napakalayo sa abot ng ating pangunawa, kaya halos imposible itong pag-usapan. Anumang salita, anumang konsepto na gagamitin natin sa Ein Sof ay magiging paglimita lamang, isang pagbawas sa tunay nitong kalikasan. Kaya naman, ang mga Kabbalist
ay nag-iingat sa paglalarawan dito at gumagamit lamang ng mga metapora. Isipin ninyo ang isang malawak na karagatan na walang pampang, walang ilalim, at walang ibabaw. Ang karagatang ito, iyan ang Ein Sof. Nasa loob nito ang potensyal ng lahat ng nilalang, ngunit hindi pa ito nahahayag. Para itong isang blangkong papel na wala pang guhit o drawing, ngunit taglay na nito ang lahat ng posibleng likhang sining. O kaya, parang ang katahimikan kung saan nakatago ang lahat ng posibleng tunog at himig. Ang Ein Sof, ang ganap na zero, kung saan nagmumula ang kawalang hanggan. Ito ang una at pinakapundamental na konsepto ng Kabala, ang pag-unawa na ang batayan ng lahat ay ang nag-iisang ito, walang hanggan, at hindi maabot na simula ang siyang panimulang punto para maintindihan ang buong mapa ng banal na mundo. Sa inyong screen, makikita ninyo ang simbolo nito. Karaniwan itong simpleng bakanting espasyo o isang bilog na sumasagisag sa kawalang hanggan, kung saan pa lang magsisimulang lumitaw ang lahat. Ito ang dakilang misteryo na nauna pa sa mismong unang sandali ng paglikha. Kung gayon, narito ang Ein Sof, ang walang hanggang liwanag na nilalaganap ang lahat. Ngunit paano mula sa lubos na pagkakaisa at kapunuan na ito ay nagkaroon ng pagkakataong umusbong ang iba pang bagay? Kung ang Diyos o ang kawalan ay nasa lahat ng dako, saan pa matatagpuan ang espasyo para sa paglikha? Dito, ipinakikilala ng Kabala ang isa sa pinakamalalim at pinakaparadoksal na konsepto, ang Tsimtsum, na sa Hebreo ay nangangahulugang pagkuyom o pagliit. Ayon sa turo na ito, upang mabigyang daan ang paglikha ng mundo, kinailangang gumawa ng pagpipigil sa sarili ang walang hanggang liwanag. Ito ay tila nagkuyom or nag-urong mula sa isang tiyak na punto sa loob ng sarili nito, na nagpalaya ng isang metapora ng walang laman na espasyo. Mahalagang maunawaan na ito ay hindi pisikal na espasyo. Ito ay isang konseptual na kawalan, isang bakyum kung saan maaaring magpakita ang isang bagay na naiiba mula mismo sa walang hanggang liwanag. Ilarawan sa isip na nagpapalubok ka ng isang lobo. Upang magkaroon ng espasyo sa loob na napupuno ng hangin, kinakailangan mong magbigay daan ang labas na kapaligiran. Ang Tsimtsum ay kahalintulad nito, ngunit sa kosmiko at banal na antas. Ang Diyos ay tila huminga paloob na lumilikha ng potensyal para sa paghinga palabas, ang paglikha. Ang gawaing ito ng pagkuyom ay ang unang pagpapakita ng banal na kalooban at ang unang hakbang upang makabuo ng pagkakaiba-iba mula sa iisang pinagmulan. Ito ay isang hindi kapanipaniwalang matapang na ideya. Sinasabi nito na ang pundasyon ng ating pag-iral ay nakasalalay sa isang gawa ng banal na pagsasakripisyo sa sarili, isang pagpapaliit ng sarili upang tayo ay mabuhay. Sa ngayon, maaaring i-visualize natin ito bilang isang walang hanggang liwanag na sa gitna ay bumubuo ng isang maitim na bilog. Iyon ang mismong orihinal na kawalan o Tehiru. Sa kawalan na ito, may pumapasok na isang manipis na sinag ng banal na liwanag na siyang magsisimulang bumuo ng istruktura ng puno ng buhay. Ang Tsimtsum ay ang dakilang paradokso. Ang paglikha ay nagsisimula hindi sa isang gawa ng pagbuo, kundi sa isang gawa ng pag-urong sa sarili. Ito ang hiwagang pinag-ugatan ng paghihiwalay sa pagitan ng ako at hindi ako, sa pagitan ng tagapaglikha at ng nilikha. Matapos mangyari ang Tsimtsum o ang pagbuo ng konseptual na espasyo para sa paglikha, isang manipis na sinag mula sa walang hanggang liwanag ng Ein Sof ang pumasok sa kawalang laman na ito. Ang sinag na ito, na tinatawag na Kav, ay nagdadala ng lahat ng impormasyon at enerhiya na kailangan para sa buong sansinukob. Ang unang punto,
Kung saan nagpakita ang sinag, ang pinakaunang pag-usbong ay tinatawag na Keter, na sa wikang Hebreo ay nangangahulugang korona. Ang Keter, ang pinakatuktok ng puno ng buhay, Tree of Life. Ito ang pinakamataas at pinakamahinang antas nito. Isipin mo ang isang korona na hindi nakapatong sa ulo ng hari, kundi nakalutang sa itaas nito. Sinasagisag nito ang koneksyon sa isang bagay na mas mataas, na lampas pa sa kapangyarihan mismo ng pinuno. Sa parehong paraan, ang Keter, ang punto ng pagdikit ng ating nakikitang mundo sa hindi maabot na Ein Sof. Ito ang dalisay at walang pinagkaiba-ibang kalooban ng Diyos, ang pinakaunang kagustuhan ng Diyos na magpakita. Ito ang sandali ng magkaroon ng liwanag. Ngunit bago pa man magkaroon ng anumang katangian ang liwanag na iyon, sa human psychology, ang Keter ay tumutugma sa pinakamalalim na antas ng ating sarili, ang ating sa divine spark o ang bahagi na lampas na sa ating ego at personalidad. Ito ang ating pinakadalisay na potensyal, ang ating koneksyon sa kawalang hanggan. Napaka-abstract at napakataas ng Keter. Kaya madalas itong tawaging wala. Ayan. Dahil sa pananaw ng ating material na mundo, wala talaga itong konkretong anyo. Ngunit ang wala na ito ay hindi kawalan o kawalang laman, kundi kalubusan ng lahat ng posibilidad. Sa puno ng buhay, ang Keter ay inilalarawan bilang pinakataas na sphere na nagniningning sa maliwanag na puting liwanag. Isipin mo itong isang nakakasilaw na tuldok ng liwanag kung saan nagmumula ang lahat ng nalalabing paglikha. Ito ang simula ng lahat ng simula, ang buto na magpapalaki sa buong puno. Hindi natin direktang maiintindihan ang Keter, ngunit maaari nating maramdaman ang presensya nito sa mga sandali ng matinding inspirasyon, intuwisyon, o espiritual na kaliwanagan. Kapag naramdaman nating bahagi tayo ng isang bagay na mas dakila kaysa sa ating sarili mula sa nag-iisang punto ng Keter, nagsisimulang humiwalay ang banal na enerhiya. Dito tayo dumako sa ikalawang sefira sa puno ng buhay, ang hokma, na nangangahulugang karunungan. Kung ang Keter ay purong kagustuhan lamang na lumikha, ang hokma naman ang pinakaunang, orihinal na sigla o impulso ng paglikhang iyon. Parang kidlat iyan sa gitna ng kadiliman, isang biglaang kaliwanagan na wala pang anumang hugis. Isa itong dalisay, dinamiko, at walang awat na enerhiya. Iniugnay ng mga kabalist ang hokma sa panlalaki, aktibo, at nagpapatabang prinsipyo sa universo. Madalas itong tawaging ama, aba. Ilarawan sa isip mo ang isang pintor na bigla na lang nagkaroon ng henyong ideya para sa isang obra. Hindi pa ito ang mismong pinta, hindi pa ito sketch or plano. Ito ay ang dalisay at raw na sigasig ng pagiging malikhain, isang bugso ng inspirasyon. Iyan ang esensya ng enerhiyang hokma. Ang karunungang ito ay hindi tumutukoy sa mga nakalap na kaalaman, kundi sa isang intuitibong, mabilisang pag-unawa sa katotohanan na nanggagaling sa pinagmulan na higit pa sa ating rasyonal na isip. Sa puno ng buhay, ang hokma ay nakalagay sa tuktok ng kanang haligi, ang haligi ng habag o awa. Ang kulay nito ay malinaw, matingkad na asul o kulay abo, na sumisimbolo sa walang hanggang tubig ng karunungan. Sa paningin, maihahalin tulad ito sa isang buto na naglalaman ng lahat ng potensyal na magiging punong kahoy o kaya'y isang punto na naghahangad na lumawak at maging isang linya. Ang hokma ay enerhiya ng purong potensyal, walang limitasyon at ganap na malaya. Dala nito ang lahat ng posibleng ideya at hugis, ngunit hindi pa mismo ito ang mga ideya o hugis na iyon. Sa sikolohiya ng tao, ang hokma ay tumutugma sa kanang bahagi ng ating utak, right hemisphere,
na siyang responsable sa intuition, pagiging malikhain, pagiging kusa, spontaneity, at buong pagtanaw, holistic perception. Ito ang kakayahang makita ang buong larawan nang hindi hinahati-hati ang mga bahagi nito. Kung wala ang susunod na sefira, ang binah, mananatiling isa lamang magulong bugso ang enerhiya ng hukma, walang kakayahang lumikha. Ito ang kailangan at unang hakbang. Ngunit para magkaroon ng ganap na paglikha, kailangan din ng pangalawa. Kung ang hokma ay isang nag-aalab at walang tigil na puwersa, para may mabuo mula dito, kailangan nito ng istruktura, forma, isang sisidlan na makakatanggap at makakahubog dito. Ang papel na ito ay ginagampanan ng ikatlong sefira, ang binah, na nangangahulugang pag-unawa o rasyonalidad. Ang binah ang dakilang prinsipyo ng paghubog, forming principle, sa buong universo. Kinukuha nito ang walang hanggang enerhiya ng hokma at binibigyan ito ng mga paunang forma ng konsepto. Kung ang hokma ay isang biglaang pag-isip o flash ng ideya, ang bina naman ay ang detalyadong pagbalangkas sa ideyang iyon, ang paglikha ng plano at blueprints. Ito ang proseso ng pagninilay at pag-aayos, structuring. Kaya naman, ang bina ay tinatawag na ina, ima, at inuugnay sa prinsipyong pambabae, pasibo, at tumatanggap. Ito ang dakilang kosmikong sinapupunan kung saan ang binhi ng pagkamalikhain mula sa hokma ay nagsisimulang yumabong at maging konkretong disenyo. Sa puno ng buhay, Tree of Life, ang binah ay matatagpuan sa tuktok ng kaliwang haligi, ang haligi ng kahigpitan, Pillar of Severity. Ang kulay nito ay itim, ang kulay ng kalaliman, misteryo, at ng lahat ng hindi pa nahahayag na pinagmumulan ng porma. Ilarawan natin ang isang arkitekto. Ang hokma ay ang biglaang inspirasyon niya, ang pangitain ng magiging hitsura ng gusali. Ang bina naman ay ang kanyang trabaho sa drawing table, kung saan ginagawa niyang eksaktong kalkulasyon, plano, at blueprints. Ang pangitaing iyon nagbibigay ng istruktura at luhika sa ideya. Kung wala ang binah, ang malikhaing puwersa ng hokma ay mawawala lang at kakalat. Nagbibigay ang binah ng definisyon, limitasyon, at mga batas. Dito, isinilang ang konsepto ng oras at espasyo, maging ang sanhi at epekto, cause and effect. Sa sikolohiya ng tao, ang binah ay katumbas ng kaliwang bahagi ng utak, left hemisphere, na responsablo sa lohika, pagsusuri, analysis, rasyonal na pag-iisip, at pananalita. Ito ang kakayahan nating mag-analisa, magklasipika, at unawain ang mundo sa pamamagitan ng mga organisadong konsepto. Sama-sama, ang unang tatlong Sepirot, Keter, Hokma, at Binah ay bumubuo sa tinatawag na mataas na trianggulo, higher triangle, or mundo ng mga ideya. Ito ang antas ng dalisay na banal na isip, kung saan isinisilang ang mga orihinal na hulma, archetypes, ng lahat ng umiiral, bago pa man sila mahayag sa mas mababang antas ng pag-iral. Sa pagitan ng nakatataas at banal na tatsulok, Keter, Hokmah, Binah, at ng pitong sumusunod na Sefirot na siyang bumubuo sa mundo ng mga porma, matatagpuan ang isang konseptual na kalaliman na tinatawag na ang kalaliman, the abyss o daat. Mahalagang maintindihan na ang daat ay hindi isang sefira sa paraang gaya ng iba. Sa maraming representasyon ng puno ng buhay, ito ay iginuguhit gamit ang putol-putol na linya upang bigyang diin ang kakaiba nitong katayuan. Ang daat ay isinasalin bilang kaalaman, ngunit hindi lamang ito kaalamang intelektual. Ito ay kaalamang ipinanganak mula sa karanasan at pagkakaisa. Ang daat ang siyang punto kung saan ang mga abstract na ideya ng nakatataas na Trinidad ay maaaring makilala at maisama, i-integrate, bago ito maging konkretong katotohanan. Ito ang tulay
sa pagitan ng mundo ng mga ideya at mundo ng mga forma. Halimbawa, isipin na nagbasa ka ng libro tungkol sa kung paano lumangoy. Ang kaalaman na iyon ay nasa antas ng binah, konseptual. Ngunit kapag tumalon ka sa tubig at talagang nagsimulang lumangoy, nakamit mo ang daat, ang kaalaman sa pamamagitan ng karanasan, sa pamamagitan ng pag-iisa ng teorya at praktika. Ang daat ay resulta ng magandang pagsasama ng hokmah, katalinuhan at binah, pag-unawa. Kapag nagkaisa ang prinsipyo ng lalaki at babae, ipinanganak ang kanilang anak, ang kaalaman. Ang pagtawid sa kalaliman ay isa sa pinakamahalagang yugto sa espiritual na landas ng isang tao. Nangangahulugan ito ng pagbitaw sa pagkakakapit sa ating sarili, ego, at sa nakasanayang mga konsepto. Kailangan ang pagiging handa na harapin ang hindi tiyak upang makarating sa mas mataas na antas ng kamalayan. Hinihiwalay ng kalaliman ang ating pangkaraniwang sarili mula sa ating nakatataas at espiritual na ako. Inilalarawan ng maraming mistiko ang karanasang ito bilang madilim na gabi ng kaluluwa, dark night of the soul, isang panahon ng pagkalito at pagkawala ng mga lumang gabay, isang kinakailangang proseso para makamit ang tunay na kaalaman. Sa paningin, ang daat ay maihahalin tulad sa isang lagusan o imbudo, funnel, na nag-uugnay sa itaas at ibabang bahagi ng puno. Ito ang punto ng pagbabago, transformation, kung saan ang banal na layunin ay inihahanda upang maging katotohanan. Kung walang daat, mananatiling hati ang puno ng buhay sa dalawang bahagi at hindi makakadaloy pababa ang banal na enerhiya upang likhain ang mundo. Pagkatapos nating tawirin ang kalaliman, abyss, pumapasok tayo sa mundo ng mga emosyon at ethical na prinsipyo. Ang unang sefira na sasalubong sa atin dito ay ang chesed, na ang kahulugan ay awa, pag-ibig o pagkabukas palad. Matatagpuan ang chesed sa kanan na haligi, right pillar, sa ilalim ng hokma. Ito ang direktang pagpapatuloy ng hokma sa mas konkretong antas. Kung ang hokma ay walang hanggang potensyal, ang chesed naman ay ang walang limitasyong pagnanais na magbigay at lumawak. Ito ay dalisay at walang pasubaling pag-ibig, pagkabukas palad na walang hangganan, at hangarin na lumago at magdala ng kasaganaan. Isipin mo ang araw na sumisikat sa lahat, sa matuwid man o sa makasalanan, nang walang hinihinging kapalit. Iyan ang pinakadiwa ng prinsipyo ng chesed. Sa mitolohiya, ang sefirang ito ay madalas na inuugnay sa arketipo ng isang mabait at mapagbigay na hari o isang kataas-taasang Diyos Ama tulad ni na Jupiter o Zeus na nagahari ng may lubos na karunungan at kabutihang loob. Ang chesed ay ang tagapagbuo ng mga imperyo, ang nagtatakda ng batas at ang tagapagtangkilik. Ito ay enerhiya na lumilikha ng mga istruktura, ngunit hindi upang maging hadlang, kundi para sa pag-unlad at pagyabong. Ang kulay ng chesed ay asul, kulay ng katahimikan, lalim, at katatagan. Sa isip, maaari mo itong ilarawan bilang isang bukal na walang humpay na umaagos at nagbibigay ng nagpapabuhay na tubig. Sa sikolohiya ng tao, makikita ang chesed sa ating kakayahang magpakita ng habag, kabaitan, pagpapatawad, at altruismo. Ito ang pagnanais na tumulong sa iba, ibahagi ang ating mga biyaya, at makiisa sa kagalakan sa tagumpay ng ating kapwa. Subalit, tulad ng ibang enerhiya, ang chesed sa purong anyo nito na walang katimbang na prinsipyo ay maaaring maging mapaminsala. Ang walang kontrol na paglawak at walang pinipiling pagkabukas palad ay maaaring humantong sa kaguluhan, labis na pagpapalayaw at kawalan ng pananagutan. Isipin mo ang isang magulang na binabaha ang anak ng mga regalo at hindi kailanman tumatanggi sa anumang hiling. Tiyak na magdudulot ito ng masasamang epekto. Kaya,
Para magkaroon ng ganap na harmonia sa universo, kailangan ng Chesed ang katapat nito na matutuklasan natin sa susunod na Sefira, katapat ng Hesed at matatagpuan sa kaliwang haligi ng kahigpitan ay ang kinakailangang kabaliktaran nito. Ang ikalimang Sefira, ang Gebura. Ang pangalan nito ay nangangahulugang kahigpitan, lakas, o paghuhukom. Kung ang Hesed ay ang enerhiya ng pagpapalawak, ang Gebura naman ay ang puwersa ng pagpapakipot, paglilimita at pagkilala sa kaibahan. Kung ang Hesed ay isang walang pasubaling o, ang Gebura naman ay ang kinakailangang hindi. Ang enerhiyang ito ay mahalaga upang makapagbigay ng forma at istruktura sa walang hanggang daloy ng habag na nanggagaling sa Hesed. Ilarawan sa isip ang isang hardinero. Ang Hesed ang kumakatawan sa sobrang paglago ng mga halaman, ang pagnanais nilang sakupin ang lahat ng espasyo. Samantala, ang Gebura ang pruner na hawak ng hardinero na nagpuputol sa lahat ng labis, mahina at may sakit upang mapalakas ang malulusog na sanga at makapagbigay ng magandang ani. Kung wala ang Gebura, ang habag ng Hesed ay magiging kaguluhan na nakakabulid. Ang Gebura ay ang prinsipyo ng paghuhukom, hindi sa kahulugan ng parusa, kundi sa kahulugan ng obetibong pagtatasa at pagtatakda ng mga limitasyon. Ito ang puwersang nagsasabing, ito ay mabuti, at ito ay masama, ito ay tama, at ito ay mali. Nagdadala ito ng kalinawan at kaayusan. Sa mitolohiya, ang Gebura ay iniuugnay sa arketipo ng Diyos mandirigma, gaya ni na Mars o Ares. Ito ang enerhiya ng disiplina, kagustuhan, tapang, at kakayahang buwagin ng mga bagay na lipas na at humahadlang sa pag-unlad. Ang kulay ng Gebura ay pula, kulay ng apoy, lakas, at pagkilos. Sa sikolohiya ng tao, ang Gebura ay nagpapakita bilang ating kakayahan sa disiplina sa sarili, kritikal na pag-iisip, kasanayang mag-hindi at pagtatanggol sa ating mga hangganan. Ito ang lakas ng kalooban na tumutulong sa atin na lampasan ang mga pagsubok at mag-focus sa ating layunin. Siyempre, ang sobrang Gebura ay mapanganib tulad ng kakulangan nito. Ang isang hindi balanseng Gebura ay nagiging kalupitan, paniniil, panatisismo, at walang katwirang pagsalakay. Ang pagkakaisa o harmonia ay isinisilang lamang sa interaksyon ng Hesed at Gebura, ng habag at kahigpitan. Ang balanse ng dalawang ito ang lumilikha sa susunod at sentrong Sefira ng puno ng buhay. Sa pinakapuso mismo ng puno ng buhay, Tree of Life, at nakapwesto sa gitnang haligi, Central Pillar, matatagpuan ang ika-anim na Sefira, ang Tiferet. Ang pangalan nito ay isinasalin bilang kagandahan, beauty, or kaluwalhatian, splendor. Ang Tiferet ang punto ng perpektong balanse sa pagitan ng umaalpas na pag-ibig o awa, mercy ng Chesed, at ng humihigpit na batas o katarungan, severity ng Gebura. Ito ang tunay na harmonya ng mga magkakasalungat. Kung ang Chesed ay ang thesis at ang Gebura ay ang antithesis, ang Tiferet ang kanilang synthesis. Ito ang sentro ng buong sistema ng Sephiroth, nag-uugnay sa mas matataas at espiritual na mga antas, patungo sa mas mababa at material na mga antas. Kaya naman, madalas itong tinatawag na puso ng puno ng buhay. Ito ang lugar kung saan nagtatagpo ang banal at ang pagkatao. Ilarawan mo ang isang timbangan sa isang panig, ang walang hanggang pagmamahal, sa kabilang panig ang mahigpit na katarungan. Ang Tiparet ang punto ng balanse na nagpapahintulot sa dalawang prinsipyong ito na magtulungan, na lumilikha ng harmonya at kagandahan. Sa mitolohiya, ang Tiferet ay iniuugnay sa arketipo ng Diyos na namamatay at muling nabubuhay, gaya ni na Kristo, Osiris, o Dionysus. Sinasagisag nito
ang pagsasakripisyo ng ego upang makamit ang mas mataas na kamalayan, transformasyon at espiritual na muling pagsilang. Ito rin ang arketipo ng banal na anak, Divine Son, ang tagapamagitan sa pagitan ng amang makalangit, Chokmah, at inang makalupa, Binah. Ang kulay ng Tiferet ay dilaw o ginto, ang kulay ng araw, ng ningning at ng kaliwanagan. Kung titingnan, ito ang sentro kung saan nagmumula ang sinag ng liwanag patungo sa lahat ng iba pang sefirot. Sa sikolohiya ng tao, ang Tiferet ay tumutugma sa ating tunay na ako o ang ating mas mataas na sarili, higher self. Ito ang sentro ng ating pagkatao, ang punto ng kamalayan kung saan makikita natin ang balanse sa pagitan ng ating mga kagustuhan at mga obligasyon, sa pagitan ng ating damdamin at isip. Ang pag-abot sa antas ng Tiparet sa espiritual na landas ay nangangahulugan ng pagkakaroon ng kabuuan, self-awareness, at kakayahang magmahal ng tunay, mapagparaya, at magkakasundo. Ito ang kalagayan kung saan ang tao ay kumikilos hindi dahil sa pagiging makasarili, kundi mula sa kanyang pinakalalim na sentro at may harmonya sa buong universo. Sa pagbaba natin sa Tree of Life or Puno ng Buhay, dadako tayo sa susunod na tatsulok na siyang namamahala sa ating pagkatao at sa mas tiyak na bahagi ng ating pag-iral. Ang ikapitong Sefira, ang tinatawag na Netsak, ay matatagpuan sa kanan ng haligi ng awa, Pillar of Mercy, sa ilalim ng Chesed. Ang kahulugan ng pangalan nito ay tagumpay o walang hanggan. Ang Netsak ay kumakatawan sa mundo ng ating mga instinct, damdamin, pagnanasa at silakbo ng damdamin. Ito ang raw o hilaw na likas na enerhiya na siyang nagtutulak sa atin. Kung ang Tiferet ay ang ating mapag-isip na puso, ang Netsak naman ang pusong sumusunod sa instinct. Ito ang puwersa ng kalikasan sa loob natin. Ang ating mga animalistic na instinct, ang mga pag-uudyok sa pagiging malikhain at ang enerhiyang sexual. Lahat ng ito ay konektado sa pakiramdam, hindi sa pag-iisip. Isipin mo ang isang ligaw, hindi maamo na gubat, o kaya'y isang nagngangalit na karagatan. Yan ang enerhiya ng Netsak. Malakas, magulo, chaotic, punong-puno ng buhay, ngunit walang kaayusan at istruktura. Sa mitolohiya, iniuugnay ang Netsak sa diyosa ng pag-ibig at kagandahan tulad ni na Venus o Aphrodite. Ito ang prinsipyo ng atraksyon, pagnanasa at inspirasyon na siyang pundasyon ng sining, tula at romansa. Ito ang enerhiyang nagtutulak sa atin na maghangad ng pagkakaisa at tulay upang malampasan ang mga hangganan sa pagitan ng ako at iba. Ang kulay ng Netsak ay berde, kulay ng kalikasan, paglago at pagkamayabong. Sa sikolohiya ng tao, ang Netsak ay ang ating emosyonal na bahagi. Ito ang kakayahan nating maramdaman ang saya, lungkot, pag-ibig at galit. Ito ang ating mga pangarap, pantasya at malikhaing imahinasyon. Ito ang bahagi natin na gustong magsaya sa buhay, lumikha at umibig. Gayunpaman, tulad ng iba pang puwersa sa haligi ng awa, ang Netsak sa purong anyo nito ay hindi balanse. Ang di makontrol na emosyon at pagnanasa ay maaaring humantong sa pagpapadala sa bisyo, pagpapantasiya, panlilinlang sa sarili, at paghahabol sa panandaliang kaligayahan. Ang emosyon na walang kaakibat na pag-iisip ay bulag. Kaya naman, para maging ganap ang paggana ng ating pagkatao, kailangan ng Netsak ang katapat nito. Isang sefira na magdadala ng kaayusan at istruktura sa mundo ng damdamin. Katapat ng emosyonal at instinktibong Netsak na nasa kaliwang haligi ng kahigpitan, matatagpuan ang ikawalong sefira, ang Hod. Ang pangalan nito ay nangangahulugang kalwalhatian, karangyaan, or resonansya.
Kung ang netsak ang mundo ng damdamin at emosyon, ang hod naman ay ang mundo ng kaisipan, talino at lohika. Ito ang ating kakayahang mag-analisa, magkategorya, bumuo ng mga teorya, at makipag-ugnayang gamit ang wika at mga simbolo. Kinukuha ng hod ang hilaw na enerhiya ng damdamin mula sa netsak at binibigyan ito ng forma, inilalagay ito sa mga salita at konsepto. Isipin mo ang isang siyentista sa laboratorio na nagsasaayos ng datos, nagtatayo ng mga hipotesis, at inilalarawan ang kaniyang mga natuklasan gamit ang eksaktong formula. Iyan ang esensya ng enerhiya ng HOD. Responsable ito sa lahat ng prosesong mental, sa siyensya, filosofiya, pagsulat, at komunikasyon. Sa mitolohiya, iniuugnay ang HOD sa Diyos na tagapagbalita, ang patron ng kaalaman at kalakalan tulad ni na Mercury o Hermes. Ito ang prinsipyo ng rasyonal na pag-iisip na nagbibigay daan sa atin upang maunawaan ang mundo at makipag-ugnayan dito sa antas ng intelektual. Ang kulay ng HOD ay kulay dalandan, ang kulay ng talino at komunikasyon. Sa sikolohiya ng tao, ang HOD ay ang ating isip, ang ating ego sa aspektong intelektual nito. Ito ang bahagi natin na patuloy na nag-iisip, nag-aanalisa, nagdududa, at sumusubok na ipaliwanag ang lahat. Ito ang ating kakayahan sa pag-aaral, pagpaplano, at estratehikong pag-iisip. Ang netsak at hod ay bumubuo ng isang paris ng magkasalungat, puso at isip, damdamin at ideya. Sa perpektong sitwasyon, dapat silang gumana ng may pagkakaisa. Dapat nagiyahan at bigyang estruktura ng isip ang damdamin at dapat namang buhayin at bigyan ng inspirasyon ng damdamin ng isip. Ha? Gayunpaman, kapag ang hod ang nagdomina, ang isang tao ay nagiging masyadong rasyonal, tuyo, siniko, at humihiwalay sa sarili niyang damdamin at intuwisyon. Maaari siyang malito sa sarili niyang mga teorya at mawalan ng koneksyon sa realidad. Ito ang bitag ng purong intelektualismo. Para sa isang ganap na pamumuhay, kailangan ng balanse sa pagitan ng netsak at hod. Isang balanse na makakamtan sa susunod, ang ikasiyam na Sephirah sa ibaba ng Tiperet at bahagi ng sentral na haligi ng katatagan. Matatagpuan ang ikasiyam na Sephirah, ang Yesod, na nangangahulugang ang pundasyon o ang saligan. Ang Yesod ay isang napakahalagang sentro dahil ito ang nagtitipon at nagsasama-sama ng mga enerhiya mula sa naunang 8 sefirot. Binuo nito ang mga enerhiyang ito upang maging isang iisang matris o ang tinatawag na planong astral na siyang magiging pisikal na manifestasyon sa ating mundo. Ang Yesod ay ang mundo ng ating dimalay na isip, subconscious, imahinasyon, panaginip at mga instinto. Ito rin ang imbakan ng lahat ng ating alaala, nakasanayan at automatikong reaksyon. Kung ituturing natin ang puno ng buhay, Tree of Life, bilang isang proseso ng paglikha, ang Yesod ang nagsisilbing huling disenyo o blueprint kung saan itatayo ang pisikal na bahay, ang Malkut. Ito ang tinatawag na ethereal na kakambal, ethereal double ng ating mundo. Lahat ng umiiral sa pisikal na realidad ay unang nagpapakita bilang isang imahe o ideya sa antas ng Yesod. Isipin natin ang isang film projector. Ang pelikula na may mga larawan ay ang Yesod at ang screen kung saan lumalabas ang mga larawang ito ay ang Malkut. Ang Yesod ang mismong pundasyon ng ating pagkatao, ang nakatagong saligan kung saan nakatayo ang ating malay na pag-iisip or conscious self. Sa mitolohiya, iniuugnay ang Yesod sa buwan na sumasalamin sa liwanag ng araw, Tiferet, at siyang nagkokontrol sa pagtaas at pagbaba ng tubig, tides, sa mga siklo at sa mga ritmong dimalay. Ang kulay ng Yesod ay violet or lila,
ang kulay ng intuisyon at misteryo. Sa sikolohiya ng tao, ang yesod ay ang ating unconscious, timalay. Dito naninirahan ang ating mga komplekso, ang mga ipinagpalibang pagnanasa, mga arketipo at mga instinto. Ang pagtatrabaho sa yesod ay nangangahulugan ng pagtatrabaho sa mga panaginip, sa meditasyon at sa aktibong imahinasyon. Ito ang susi upang maunawaan ang mga nakatagong motibo ng ating mga pagkilos. Sa antas na ito ng yesod, nabubuo ang ating ego, ang maskara na ipinapakita natin sa mundo. Kaya naman, tinatawag din ang yesod na kaharian ng mga ilusyon dahil ang mga imaheng ginagawa natin dito ay madalas nating ipinagkakamali na aktuwal na realidad. Ang paglilinis ng yesod, ibig sabihin ang pag-unawa sa ating mga subconscious program ay isang mahalagang hakbang tungo sa espiritual na kaganapan bago tayo makapasok sa huling sefira. At narating na natin ang paanan ng puno ng buhay, ang ikasampu at huling sefira, ang malkut, na ang ibig sabihin ay ang kaharian. Ang malkut ay ang ating pisikal at material na mundo. Ito ang mundong nakikita, naririnig, naaamoy, nalalasahan, at nahahawakan natin. Ito ang lupa sa ilalim ng ating mga paa, ang ating katawan, ang mga syudad na tinitirhan natin, at ang buong universo na nasasaksihan natin. Ang malkut, ang dulo ng proseso ng paghahayag ng banal na liwanag. Dito, ang enerhiyang dumaan sa lahat ng siyam na naunang yugto ay lubusang tumitigas, kumikristal, at nagiging materya. Walang sariling liwanag ang malkut. Tulad ng buwan, tinatanggap at sinasalamin lang nito ang liwanag ng lahat ng mas matataas na sefirot. Kaya tinatawag din itong ang nobya o ang reyna na tumatanggap ng enerhiya mula sa hari na kinakatawan ng natitirang puno ng buhay. Isipin na ang banal na liwanag ay tubig na umaagos mula sa itaas pababa. Ang keter, ang pinagmulan. Ang iba pang sefirot ay mga sisidlan kung saan dumaraan ang tubig at nagkakaroon ng iba't ibang kulay. At ang malkut, ito ang lawa sa paanan ng bundok kung saan nagtitipon ang lahat ng tubig na ito at kung saan makikita ang salamin ng buong bundok. Ang malkut ang resulta ng lahat ng paglikha. Pero hindi lang ito isang pasibong resulta. Ito rin ang simula ng pabalik na daan, ang daan ng pagakyat ng kaluluwa pabalik sa pinagmulan nito. Dito mismo sa material na mundo nagaganap ang dakilang gawain ng pag-unawa at espiritual na paglago. Ang misyon natin sa Malkut ay hindi ang takasan ang materya, kundi ang pabanalin ito, ipakita ang banal na liwanag sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ang kulay ng Malkut ay kombinasyon ng apat na kulay: citrine, olive, red-brown, at itim na sumasagisag sa apat na elemento ng material na mundo: lupa, tubig, hangin, at apoy. Sa katawan ng tao, ang malkut ay tumutugma sa ating mga paa, ang koneksyon natin sa lupa. Ito ang kakayahan nating mamuhay ng lubos sa kasalukuyan at kumilos sa pisikal na mundo. Ang pag-unawa sa malkut ay pag-unawa na ang ating mundo ay hindi hiwalay sa banal, kundi ito ang pinakamatindi at pinakamakapal na paghahayag nito. Ang mismong kaharian niya. Ngayong nasuri na natin ang lahat ng 10 sefirot, tingnan naman natin ang pangkalahatang balangkas ng puno ng buhay. Maaaring napansin ninyo na ang mga sefirot ay hindi basta nakakalat. Sa halip, bumubuo sila ng 3 patayong haligi. Ang kanang haligi, kung saan matatagpuan ang Hokmah, Chesed at Netzach, ay tinatawag na haligi ng awa o yakhin. Kinakatawan ng haliging ito ang prinsipyong panlalaki, aktibo, lumalawak at mapagbigay. Ito ang dalisay, walang pigil na enerhiya, lakas at kasaganaan. Kung ito lamang ang umiiral na haligi sa universo,
Sasabog ito sa isang walang hanggan at walang hugis na paglawak. Ito ay magiging enerhiya na walang kontrol, pag-ibig na walang hangganan, na sa huli ay magiging nakakasakal at mapanira. Isipin mo ang isang ilog na walang pampang na bumabaha sa lahat ng paligid. Iyan ang puwersa ng kanang haligi sa sukdulan nitong pagpapakita. Sa antas ng sikolohiya, ang haliging ito ay konektado sa ating intuisyon, emosyon, pagkamalikhain, pagkamapagbigay, at optimismo. Ang mga taong lubos na nagpapakita ng enerhiya ng haliging ito ay kadalasang bukas, palakaibigan, puno ng ideya, at masigla. Madali nilang ibinabahagi ang kanilang oras at yaman. Gayunpaman, ang kanilang kahinaan ay maaaring ang kakulangan sa disiplina, pagiging inosente o naivete, hindi praktikal na pag-iisip, at pagkahilig sa labis-labis na gawain. Maaari silang mangako ng mga bagay na hindi nila matutupad at magsimula ng mga proyekto na hindi nila natatapos. Ang pag-unawa sa dinamika ng haligi ng awa ay tumutulong sa atin na makilala ang isa sa mga fundamental na puwersa na kumikilos kapwa sa kosmos at sa ating sariling kaluluwa. Ito ang walang hanggang salpok para sa paglago at pagbibigay na isa sa dalawang haligi na pinagbabatayan ng lahat ng nilikha. Upang maunawaan kung paano nakakamit ang balanse, kailangan nating bumaling sa katapat nito ang kaliwang haligi. Sa kabilang banda ng haligi ng habag, nakatayo ang kaliwang haligi. Dito matatagpuan ang mga sephira na Binah, Geburah at Hod. Ito ang tinatawag na haligi ng istrikto or Boaz. Kinakatawan ng haliging ito ang prinsipyong pambabae, pasibo, nagpipigil at mapagtanggap. Ang pangunahing tungkulin nito ay magbigay ng hugis, istruktura at hangganan sa walang hanggang enerhiya na nagmumula sa kanang haligi. Kung ang kanang haligi ay puwersa ng paglawak, ang kaliwang haligi naman ay puwersa ng pagliit o paghigpit, contraction. Kung tanging ang kaliwang haligi lamang ang umiiral sa universo, iisa lang ang mangyayari. Babagsak ito sa iisang punto at magiging isang istrukturang walang buhay at matigas. Ito ay magiging kaayusan na walang buhay, forma na walang laman. Isipin mo ang pinatuyong ilog na walang agos ng tubig. Iyan ang matinding pagpapakita ng puwersa ng kaliwang haligi. Ito ang balangkas, skeletal frame, na nagbibigay hugis sa katawan, ngunit hindi ito ang mismong buhay. Sa antas ng sikolohiya, ang haligi na ito ay konektado sa ating isip, lohika, pagsusuri, kritikal na pag-iisip, disiplina, at kakayahang magtakda ng mga limitasyon. Ang mga taong may malakas na enerhiya ng kaliwang haligi ay karaniwang rasyonal, praktikal, organisado, at maaasahan. Sila ay mahuhusay na analista at stratehista na nakakakita ng mga detalye at madaling nakatutuklas ng mga depekto sa anumang sistema. Pinahahalagahan nila ang kaayusan at hustisya. Gayunpaman, ang kanilang kahinaan ay maaaring ang sobrang pagiging kritikal, pesimismo, pagiging malamig sa emosyon, at labis na katigasan, rigidity. Maaaring takot sila sa pagbabago at hindi sila marunong maging kusang loob, spontaneous, o makiramay. Nakikita nila ang mga batas at patakaran, ngunit madalas ay hindi nila nakikita ang tao sa likod ng mga iyon. Ang haligi ng istrikto ay isang puwersang kailangan upang maiwasan ang kaguluhan at lumikha ng kaayusan. Tinuturuan tayo nito ng responsibilidad, disiplina, at kahalagahan ng mga kahihinatnan, consequences. Sa pamamagitan lamang ng interaksyon ng dalawang haliging ito, ang habag at istrikto, ang pagbibigay at ang paglilimita, mailuluwal ang isang harmonya at umuunlad na realidad. Ang kanilang walang hanggang sayaw ang siyang lumilikha sa lahat
ng pagkakaiba-iba ng buhay. Sa pagitan ng dalawang matinding dulo, ang haligi ng awa at ang haligi ng kahigpitan, makikita ang sentral o gitnang haligi. Dito matatagpuan ang apat na sefirot: Keter sa itaas, Tiferet sa gitna, Yesod sa paanan, at Malkut sa pinakababa. Ang haliging ito ay tinatawag na haligi ng balanse o kamalayan. Ang tungkulin nito ay isintetisa at pagtugmain ang magkasalungat na enerhiya ng kanan at kaliwang haligi. Ito ang daan patungo sa balanse, ang ginintuang gitna. Kung ang kanang haligi ay oo at ang kaliwang haligi ay hindi, ang sentral na haligi naman ay oo, ngunit o hindi, maliban kung ito ang landas ng malay na pagpili, hindi ang bulag na pagsunod sa instingto o dogma. Isipin mo ang isang naglalakad sa lubid, tightrope walker. Patuloy siyang nagbabalance, inililipat ang kanyang bigat pakanan o pakaliwa para hindi mahulog. Ang lubid na yon ang siyang gitnang haligi. Ang paglalakbay sa haliging ito ay tinatawag sa kabala na daan ng palaso, path of the arrow, isang landas ng espiritual na pag-akyat. Direktang aakyat ito mula sa pisikal na mundo, Malkut, dadaan sa subconscious, Yesod, at sa sentro ng individualidad, Tiferet, patungo sa banal na pinagmulan, Keter. Sa antas ng sikolohiya, kinakatawan ng haliging ito ang ating kamalayan, ang ating sarili, self, na may kakayahang obserbahan at isama ang iba't ibang bahagi ng ating pagkatao. Ito ang ating kakayahang maging mulat, manatili sa kasalukuyan at gumawa ng balansing mga desisyon. Ang pag-unlad sa gitnang daan ay nangangahulugang paglinang ng kakayahang huwag mahulog sa matitinding dulo. Ito ang abilidad na maging mapagbigay ngunit hindi maluho, maging mahigpit ngunit hindi malupit, emosyonal ngunit hindi hysterical, at rasyonal ngunit hindi walang pakiramdam. Ito ang daan patungo sa kalubusan o wholeness. Itinuturo sa atin ng puno ng buhay, Tree of Life, na ang tunay na kapangyarihan at karunungan ay wala sa pagsunod sa isang matinding dulo, kundi sa kakayahang panatilihin silang balanse. Ang sentral na haligi ay ang gulugod ng universo at ng ating kaluluwa, ang aksis kung saan umiikot ang buong buhay. Hanggang ngayon, tinalakay natin ang mga Sephiroth, ang 10 sentro ng enerhiya o mga estado ng pag-iral. Ngunit ang puno ng buhay, Tree of Life, ay hindi lamang isang simpleng koleksyon ng 10 puntos. Mayroon ding mga linya na kasing halaga na siyang nag-uugnay sa mga ito. 22 ang mga linyang ito at tinatawag silang mga daan, path. Kung ang mga Sephiroth ay, sa madaling salita, mga lungsod sa isang mapa, ang mga daan naman ay ang mga kalsada na nag-uugnay sa kanila. Ang bawat isa sa 22 daan na ito ay kumakatawan sa isang tiyak na uri ng enerhiya, isang archetypal na karanasan o isang leksyon na kailangang matutunan upang makalipat mula sa isang estado ng kamalayan, Sephira, patungo sa isa pa. Iniuugnay ng tradisyon ng Kabala ang bawat daan sa isa sa 22 letra ng alpabetong Hebrew. Hindi ito nagkataon lamang. Sa Hebrew, ang mga letra ay hindi lang simpleng marka para sa mga tunog. Ang bawat letra ay itinuturing na sagrado, tagadala ng isang partikular na banal na enerhiya at kosmikong batas. Kaya ang paglalakbay sa mga daan ng puno ng buhay ay isa ring malalim at meditatibong pagsisid sa kahulugan at enerhiya ng bawat isa sa mga letrang ito. Bukod pa rito, sa mga sumunod na tradisyon, lalo na sa Western esotericism, ang 22 daan na ito ay ikinonekta sa 22 major arcana, mga pangunahing card ng tarot. Halimbawa, ang daan na nag-uugnay sa Keter at Hochma ay iniuugnay sa arcanum na
The Fool, na sumasagisag sa simula ng paglalakbay at purong potensyal. Ang daan sa pagitan ng Hochma at Bina naman ay sa The Magician, na sumasagisag sa lakas ng kalooban at kahusayan, at nagpapatuloy ang ugnayan. Ang sistemang ito ay ginagawang isang napakayamang kasangkapan, ang puno ng buhay, para sa pagtuklas ng sarili, self-discovery. Sa pag-aaral ng mga daan, maaari nating maunawaan kung anong mga enerhiya ang nag-uugnay sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Halimbawa, paano nakakonekta ang ating mga emosyon, netsak, sa ating pag-iisip o rason, or HOD. Ito ay sa pamamagitan ng daan na tumutugma sa arcanum na The Star, na nagdadala ng mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Ang mga daan ay ang dinamikong aspeto ng puno. Ipinapakita nila na ang sistema ay hindi lang nakatigil, kundi nasa patuloy na paggalaw at interaksyon. Ito ay isang mapa hindi lamang ng kung ano ang mayroon, kundi pati na rin ng kung paano maging. Ngayong may ideya na tayo sa pangkalahatang istruktura ng puno ng buhay, ang mahalagang tanong ngayon ay, paano natin ito maisasabuhay? Sinasabi ng Kabala na ang tao ay nilikha ayon sa wangis ng Diyos. Dahil dito, ang puno ng buhay ay hindi lang mapa ng universo, kundi mapa rin ng ating sariling sikolohiya at espiritual na istruktura. Bawat isa sa atin ay isang mikrokosmos na sumasalamin sa makrokosmos. Tingnan natin kung paano ito gumagana. Ang Keter ay ang ating banal na kislap, ang ating kataas-taasang sarili, at ang koneksyon natin sa isa. Ang Hokmah at Binah ay ang dalawang hemisphere ng ating utak. Ang intuitibo, malikhaing kanang hemisphere, at ang lohikal, analytical na kaliwa. Ang Chesed ay ang ating kakayahang magmahal, magpakita ng awa, at maging mapagbigay. Ang Geburah ay ang ating kalooban, disiplina, at ang kakayahang magsabi ng hindi. Ang Tiferet ay ang sentro ng ating pagkatao, ang ating ego sa malusog at balanse nitong estado. Ito ang ating puso. Ang Netsak ay ang ating emosyon, instinto, at mga pagnanasa. Ang Hod ay ang ating talino, kakayahang makipag-ugnayan, at logical na pag-iisip. Ang Yesod ay ang ating subconscious, ang mundo ng panaginip, alaala, at mga nakasanayan. At sa huli, ang Malkut, ito ang ating pisikal na katawan at ang ating interaksyon sa material na mundo. Gamit ang mapang ito, maaari nating i-diagnose ang sarili nating buhay. Halimbawa, kung nahihirapan kang magdisiplina sa sarili o hindi mo matapos-tapos ang iyong mga gawain, posibleng kulang ka sa enerhiya ng gibura. Kung palagi ka namang lumulutang sa ulap at hirap kang isakatuparan ang iyong mga ideya, marahil kailangan mong patibayin ang koneksyon mo sa Malkut. Kailangan mong mag-grounding or mag-ugat sa realidad. Kung sobra-sobra naman ang iyong emosyon, kailangan bigyang pansin ang balanse sa pagitan ng Netsak at Hod. Ang puno ng buhay ay nagiging kasangkapan para sa pagsusuri sa sarili at para sa may layuning spiritual na paglago sa pamamagitan ng pagmumuni-muni sa ilang partikular na sefirot. Maaari nating i-activate at balansehin ang kaukulang mga katangian sa ating sarili. Ginagawa nitong praktikal na gabay sa pagpapaunlad ng sarili ang sinaunang kosmolohikal na balangkas na ito. Isa sa pinakapangunahing ideya ng Kabala na malapit na nauugnay sa Tree of Life or puno ng buhay ay ang konsepto ng Tikkun Olam. Ang ibig sabihin nito ay pagwawasto ng mundo o pag-aayos ng sanlibutan. Ayon sa mito ng paglikha ng Kabala, sa simula ng paglabas ng banal na enerhiya, may naganap na kosmikong sakuna, ang tinatawag na Shevirat HaKelim o pagkabasag ng mga sisidlan. Ang orihinal na plano ay punuin ng banal na liwanag,
ang 10 sisidlan, ang mga Sefirot. Ngunit ang mga naunang sisidlan na napakanipis ay hindi nakayanan ang tindi ng liwanag, kaya sila ay nagkabasag-basag. Dahil dito, ang mga sinag ng kabanalan ni Tsotsot ay bumagsak sa mas mababang mga mundo at nabihag sa mga talukap or klipot ng materialismo at pagkamakasarili. Ang ating mundo ngayon, ang Malkut, ay bunga ng sakunang iyon. Ito ay pinaghalong kabutihan at kasamaan, liwanag at kadiliman. At ang misyon ng sangkatauhan ay walang iba kundi ang tikkun olam. Sa pamamagitan ng ating matuwid na kilos, isip at intensyon, kailangan nating hanapin ang mga nabihag na sinag ng kabanalan sa material na mundo at iahon sila upang maibalik sa kanilang banal na pinagmulan. Bawat mabuting gawa, bawat pagpapakita ng habag, bawat sandali ng kamalayan, ito ay isang gawaing tikkun. Ito ang kosmikong pagpupunyagi upang maibalik ang orihinal na armonya. Ang ideyang ito ay nagbibigay ng hindi kapani-paniwalang kabuluhan at responsibilidad sa buhay ng tao. Tayo ay hindi lamang pasibong naninirahan sa universo. Tayo ay aktibong katuwang ng Diyos sa paglikha. Nakasalalay sa ating mga gawa ang kapalaran ng mundo. Sa kontekstong ito, ang Tree of Life ay hindi lang mapa kung paano nilikha ang mundo, kundi isa ring roadmap or gabay sa pagwawasto nito. Sa pag-akyat natin sa puno sa ating spiritual na pag-unlad, habang binabalansin natin ang mga enerhiya ng Sefirot sa ating kalooban, nag-aambag tayo sa pagwawasto ng buong sanlibutan. Kapag ginawa nating balanse ang Hesed, awa, at Gevura, kahigpitan, sa ating sarili, tinutulungan nating ibalik ang balanse ng habag at pagpapasya sa buong mundo. Kapag pinag-uugnay natin ang ating isip, hod, at puso, luwa, netsak, tinutulungan nating muling magsama-sama ang mga nahiwalay na bahagi ng paglikha. Sa makatuwid, ang personal na pagbabago at ang pagbabago ng mundo ay mahigpit na magkaugnay sa kabala. Balikan natin ang pinakaitaas na bahagi ng puno ng buhay, Tree of Life, at pag-aralan ang mga banal na pangalan na nauugnay sa bawat sefira. Ayon sa kabala, ang mga pangalan ng Diyos na makikita natin sa mga banal na teksto ay hindi lamang simpleng titulo. Sa halip, ang mga ito ay mga formula na nagpapahayag ng tiyak na aspeto ng kanyang pagkadiyos at esensya. Ang bawat sefira ay may sariling banal na pangalan na siyang susi sa pag-unawa ng enerhiya nito. Para sa Keter, ang korona, ang banal na pangalan ay Eheye, na isinasalin bilang ako nga o ako'y magiging. Ito ang pangalang ipinahayag kay Moises mula sa nagliliyab na palumpong. Inihahayag nito ang dalisay at hindi pa nahahati na esensya ng pagkatao, ang walang hanggang kasalukuyan. Ito ay isang deklarasyon ng mismong pag-iral existence na walang anumang katangian o paglalarawan. Ang pagninilay, meditation, sa pangalang ito ay tumutulong upang kumonekta tayo sa pinakamalalim na level ng ating sariling pag-iral. Sa bahagi natin na simpleng nandiyan lang, lagpas sa lahat ng ating mga papel, pangalan, at definisyon. Ito ay pagkilala sa purong ako na isang salamin ng banal na ako nga. Ito ang pinakamakapangyarihang pagpapatunay, affirmation, ng pagkatao. Sa praktikal na kahulugan, ang pagtatrabaho sa pangalang Eheye ay isang pag-iinsayo ng mindfulness, ang pananatili sa sandali ng dito at ngayon at ang pagpapakawala sa mga kaisipan tungkol sa nakaraan at hinaharap. Ito ay isang pagtatangka na hawakan ang estado na nauuna pa sa anumang kaisipan, ang purong kamalayan, consciousness. Ipinaaalala sa atin ng pangalang ito na ang ating tunay na kalikasan ay hindi ang ating mga iniisip, hindi ang ating mga damdamin, o maging ang ating katawan,
kundi ang walang hanggan at hindi nagbabagong saksi ng lahat ng ito, ang mismong pagkatao. Ang pag-unawa sa aspetong ito ng Keter sa pamamagitan ng banal na pangalan nito ay tumutulong na maitatag ang tamang pundasyon para sa ating buong espiritual na paglalakbay. Bago natin lubos na maintindihan kung sino tayo, kailangan muna nating matanto na tayo ay simpleng nandyan lamang. Ito ang panimulang punto kung saan nagmumula at nagaganap ang lahat ng iba pang pagkakaiba-iba ng ating karanasan. Para sa ikalawang sefira, ang hokmah o ang karunungan, ang banal na pangalan ay Yah. Isa itong napakaikli ngunit lubos na makapangyarihang ngalan. Ito ay itinuturing na panlalaking anyo ng pangalan ng Diyos at kumakatawan sa isang dalisay, dinamiko at malikhaing puwersa. Ang Yah ang banal na binhi, ang orihinal na punto kung saan sumibol at lumaganap ang buong universo. Ito ang puwersa sa likod ng Big Bang. Ito rin ang kislap ng henyo na biglang dumarating sa isang siyentipiko o alagad ng sining. Kung ang Ehye, Keter, ay ang matatag na ako ay, ang Yah, Hokmah naman, ay ang unang pagkilos mula sa estadong iyon, ang unang pagpapamalas ng kalooban na nakatuon sa labas. Ito ang enerhiya ng delisay na potensyal na wala pang formal na anyo. Isipin mo ang isang nakakuyom na spring, handang bumulalas ng may matinding lakas. Ang potensyal na enerhiyang iyon ay ang Yah. Sa mga banal na kasulatan, madalas makita ang pangalang ito sa salitang Alleluia na nangangahulugang purihin si Yah. Ito ay isang panawagan upang sambahin ang pinakauna at orihinal na malikhaing puwersa ng Diyos. Ang pagmumuni-muni sa pangalang Yah ay nakakatulong sa pagpapalakas ng intuisyon, kakayahang malikhain, at kapasidad na tumanggap ng mga bagong ideya. Isa itong paraan upang makiramdam sa agos ng banal na inspirasyon. Sa antas ng sikolohiya, ang pangalang ito ay konektado sa ating kakayahang magsimula ng mga bagong proyekto, makipagsapalaran at lumabas sa nakasanayan. Ito ang enerhiya ng explorer at ng inventor. Ang pagtatrabaho gamit ang enerhiya ng hokmah sa pamamagitan ng pangalang Yah ay nangangahulugang pagbubukas ng sarili sa mga bago at hindi inaasahang pagkaunawa sa karunungang hindi nagmumula sa mga aklat kundi direkta sa pinagmulan. Ito ay ang pagpapaunlad ng tiwala sa ating intuisyon. Sa unang halos hindi mahawakang kutob na madalas ay siya pa ang pinakatama. Ito ang kakayahang dakmain ang banal na kislap na nagsisimula sa apoy ng paglikha. Ang ikatlong sefira, ang binah or pag-unawa, ay tinutumbasan ng banal na pangalan na Yahweh Elohim. Ito ay isang tambalang pangalan at punong-puno ng kabuluhan. Ang Yahweh ay ang tetragrammaton, ang banal na pangalan na hindi maaaring bigkasin na kadalasang isinasalin bilang Panginoon. Kinakatawan nito ang aspeto ng Diyos na dinamiko at transcendente. Siya na lagpas sa lahat. Ang Elohim naman ang pangalan ng Diyos na ginamit sa pinakaunang linya ng Biblia. Sa simula, nilikha ng Elohim ang langit at lupa. Ang Elohim ay nasa anyong maramihan na tumutukoy sa aspeto ng Diyos bilang kolektibong puwersa, ang may lalang ng naisaayos at nahayag na daigdig. Kaya, ang pangalang Yahweh Elohim ay nagdudugtong sa transcendente, Yahweh, at imanente, Elohim, ang Diyos na labas sa mundo at ang Diyos na nasa loob nito. Sinasagisag ng pangalang ito ang proseso kung paanong ang walang hanggang enerhiya, hokmah, ay nabibigyan ng konkretong hubad at istruktura, binah. Ang binah, bilang ang dakilang ina, ay dinadala ang binhi ni Yah at nililinaang ito, ginagawa itong isang organisadong kosmos. Ang Yahweh Elohim, ang Diyos bilang banal na arkitekto, siya na nagtatakda ng mga batas ng kalikasan, panahon at espasyo.
Ang pagmumuni-muni sa pangalang ito ay nakakatulong upang hasain ang lohikal na pag-iisip, ang kakayahan sa pagsusuri, pagpaplano, at pag-intindi sa masasalimuot na sistema. Isa itong paraan upang magdala ng kaayusan sa gitna ng kaguluhan ng ating isip at damdamin. Sa antas ng sikolohiya, iniuugnay ang pangalang ito sa ating kakayahan sa malalim na pagninilay, reflection, pagsusuri sa sarili, self-analysis, at pagbuo ng pangmatagalang plano. Ito ang enerhiya ng isang siyentipiko, isang mambabatas, o isang mahusay na tagapag-organisa. Ang pakikipag-ugnayan sa enerhiya ng Binah sa pamamagitan ng Yahweh Elohim ay ang pagpapatalas ng ating panloob na editor, ang bahagi ng ating isip na nagtatanggal ng kalabisan, nagbibigay istruktura sa mga ideya, at nagdadala sa mga ito sa lohikal na pagtatapos. Ito ang kasanayan hindi lang sa paglikha ng ideya, kundi sa paglalapat nito sa buhay sa pamamagitan ng maingat na pagpaplano at pag-unawa sa koneksyon ng sanhi at bunga. Para sa ikaapat na sefira, ang Chesed na nangangahulugang biyaya o awa, ang banal na pangalan ay El. Ang El ay isa sa pinakamatatandang pangalan ng Diyos sa gitnang silangan, na literal na nangangahulugang Diyos, lakas o autoridad. Sa konteksto ng daan ng buhay, Tree of Life, ipinapakita ng El ang Diyos bilang isang mapagbigay, mapagmahal at maawain na pinuno. Ito ang Diyos Ama, ang tagapangalaga ng lahat ng nilikha, na siyang nagkakaloob ng lahat ng pangangailangan para sa buhay at paglago. Si El ang puwersa sa likod ng kasaganaan ng kalikasan. Siya rin ang nagtatag ng mga batas na nagpapanatili ng kaayusan at katarungan. Ngunit ito ay katarungang puno ng awa, hindi parusa. Ito ang mismong enerhiya ng paglago, pagpapalawak at matinding pagpapala. Isipin ang arketipo ng mabuting Haring Solomon na tanyag sa kanyang karunungan at pagiging bukas palad. Iyan ang manifestasyon ng enerhiyang Chesed sa ating mundo. Ang pagmumuni-muni sa pangalang El ay tumutulong upang mapalago ang mga katangian ng habag, kabutihan, pagkabukas palad at pagpapatawad sa ating sarili. Ito ang paraan upang buksan ang ating puso at matutong magmahal ng walang kondisyon, tulad ng pagmamahal ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Sa ganitong paraan, malalampasan natin ang pagiging gahaman, inggit at panghuhusga. Sa psikolohikal na aspeto, ang pagtatrabaho sa enerhiyang Chesed sa pamamagitan ng El ay ang pagbuo ng ating panloob na tagapagtaguyod. Ito ang kakayahang makita ang kabutihan sa kapwa, maniwala sa kanilang potensyal at suportahan sila. Nagbibigay ito ng kakayahan upang makabuo ng matibay at maayos na relasyon batay sa tiwala at pagtutulungan. Kaugnay din ito ng pagiging leader, ngunit hindi ng autoritaryong pamumuno, kundi ng pamumunong nakabatay sa pangangalaga, sa mga nasasakupan at sa paghahanap ng pangkalahatang kabutihan. Ang pangalang El ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kapangyarihan ay hindi nakabatay sa pagkontrol sa iba, kundi sa kakayahang paglingkuran sila at tulungan silang umunlad. Ito ang enerhiya ng paglikha at pagsuporta na bumubuo sa bawat malusog na istrukturang panlipunan, maging ito man ay isang pamilya, isang kolektibo, o isang buong estado. Ang ikalimang sefira, ang gebura, o ang aspekto ng kahigpitan, strictness, severity, ay katumbas ng banal na pangalang Elohim Gibor. Makikita muli natin ang pangalang Elohim, ngunit sa pagkakataong ito, may kasama itong Gibor, na ang ibig sabihin ay makapangyarihan, malakas, or mandirigma, warrior. Dahil dito, ang Elohim Gibor ay ang Diyos bilang makapangyarihang hukom o ang Diyos na mandirigma. Ang aspektong ito ng Diyos ang namamahala
sa pagtatakda ng mga limitasyon o hangganan, sa pagpapatupad ng mga batas, at sa pagsira sa anumang humahadlang sa pag-unlad. Ito ang banal na puwersa na nagdadala ng kaliwanagan at tamang pagkilatis. Kung ang El Hesed ay ang enerhiya ng walang pasubaling pag-ibig, ang Elohim Gibor naman ay ang enerhiya ng kinakailangang kahigpitan at katarungan. Ito ang lakas na nagsasabing hindi sa kasamaan at kawalang katarungan. Ito ang espada ng arkanghel na pumuputol sa lahat ng huwad at lipas na. Isipin ng isang siruhano na gumagawa ng masakit na hiwa upang tanggalin ang bukol, tumor, at iligtas ang buhay ng pasyente. Ang aksyon ng siruhano ay maaaring magmukhang malupit o masakit, ngunit ito ay idinidikta ng pangangailangan at sa huli ay nagdudulot ng kabutihan. Ganyan ang kalikasan ng enerhiya ng Gebura. Ang pagmumuni-muni, meditation, sa pangalang Elohim Gibor ay tumutulong upang paunlarin sa sarili ang willpower, disiplina, tapang, at ang kakayahang ipagtanggol ang iyong mga prinsipyo. Ito ang paraan upang matutong tumanggi sa anumang nakakapinsala sa iyo o sa iba. Kahit mahirap itong gawin, nakakatulong ito upang mapaglabanan ng takot, katamaran, at pag-atubili, indecisiveness. Sa psikolohikal na antas, ang pagtatrabaho sa enerhiya ng Gebura sa pamamagitan ng pangalang Elohim Gibor ay ang pagpapaunlad ng ating panloob na mandirigma o hukom. Ito ang kakayahan para sa kritikal na pag-iisip at objetibong pagtatasa ng sarili at ng iba. Ito ay ang kasanayan sa pagtatatag ng malulusog na personal na hangganan, boundaries, at ang paghiling ng respeto sa sarili. Ito rin ang lakas na kinakailangan upang mapagtagumpayan ang masasamang bisyo at adiksyon. Ang pangalang Elohim Gibor ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pag-ibig ay minsan kailangang maging mahigpit at ang tunay na lakas ay nangangailangan ng disiplina at kahandaang ipaglaban ang tama. Para sa central na Sephira, ang Tiferet na nangangahulugang kagandahan. Ang banal na pangalan ay Yahweh Eloah Bedaat. Ito ay isang pangalan na masalimuot at maraming kahulugan. Ang Yahweh, ayon sa alam natin, ay ang transcendent na pangalan ng Diyos. Ang Eloah naman ay isa pang forma ng pangalang Diyos na kadalasang iniuugnay sa pagkilala ng tao sa kabanalan. Samantala, ang Vedaat ay nangangahulugang at sa kaalaman. Sa ganitong paraan, ang pangalang ito ay maaaring isalin bilang ang Panginoong Diyos na nahayag sa kaalaman. Ang Tiferet ay ang punto kung saan nagtatagpo ang kabanalan, Yahweh, at ang sangkatauhan, Eloah, sa pamamagitan ng karanasang kaalaman, Daat. Ito ang lugar kung saan natin makikilala ang Diyos, hindi bilang isang abstract force na konsepto, kundi bilang isang buhay na presensya sa ating puso. Ito ang sentro ng ating kamalayan, ang punto ng balanse kung saan tayo nagiging buo. Sinasagisag ng Tiferet ang prinsipyo ng pagkakaisa at sakripisyo. Ito ang arketipo ng anak na nagsasakripisyo ng sarili niyang ego upang isakatuparan ang kalooban ng ama. Ito ang kagandahang ipinanganak mula sa perpektong balanse ng lahat ng bahagi ng sistema. Ang pagmumuni-muni sa pangalang Yahweh Eloah Vidaat ay tumutulong upang makamit ang kapayapaan sa loob, kasapatan, at kamalayan sa sarili. Ito ay isang paraan upang kumonekta sa ating tunay na ako, ang nasa labas ng mga maskara at papel na ginagampanan ng ating ego. Nakakatulong ito upang pagalingin ang mga panloob na salungatan at makahanap ng balanse sa pagitan ng iba't ibang aspeto ng ating pagkatao. Sa aspetong psikolohikal, ang pagtatrabaho sa enerhiya ng Tiferet ay isang daan patungo sa self-actualization o pagsasakatuparan ng sarili.
Ito ay ang pagpapaunlad ng kakayahang maging mahabagin na hindi nagmumula sa pagkaawa tulad ng sa di balanseng chesed, kundi sa malalim na pag-unawa sa pagkakaisa ng lahat ng bagay. Ito ang pagtatamo ng karunungan na siyang pinagsamang pag-ibig at lakas. Ang pangalang Yahweh Eloah Vedaat ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na pagkilala sa Diyos ay posible lamang sa pamamagitan ng pagkilala sa ating sarili, sa pamamagitan ng tapat na pagtingin sa kaibuturan ng ating puso. Ito ang puntong napagtatanto natin na tayo ay mga anak ng Diyos, mga mumunting sinag ng banal na liwanag na nagkatawang tao. Para sa ikapitong Sephirah, ang Netsak or pagtatagumpay, ang banal na pangalan ay Yahweh Tzvaot. Ito ay karaniwang isinasalin bilang Panginoon ng mga hukbo. Ang salitang Tzvaot ay nangangahulugang hukbo, sandatahan, or karamihan. Sa pananaw na ito, kinakatawan ng pangalang ito ang Diyos bilang isang pinuno o general ng mga hukbo ng anghel sa langit. Ngunit sa konteksto ng Netsak, na konektado sa mundo ng emosyon, likas na ugali at kalikasan, ang hukbo ay maaari ring unawain bilang ang hindi mabilang na puwersa ng kalikasan, ang napakaraming nilalang na bumubuo sa sandatahan ng buhay. Si Yahweh Tzvaot, ang Diyos na nagpapakita ng kanyang sarili sa pamamagitan ng kasiglahan at pagiging sari-sari ng kalikasan. Siya ang nasa likod ng likas na pag-uudyok, instinct, na mabuhay at magparami. Ito ang banal na puwersa sa likod ng ebolusyon, ang walang hanggang pagpupunyagi at ang tagumpay ng buhay laban sa kamatayan. Ito ang enerhiya ng matinding damdamin, pagnanasa at pagkamalikhain na nagpapakilos sa lahat ng nabubuhay. Ito ang apoy sa ating dugo na nagtutulak sa atin na magmahal, lumikha at abutin ang ating mga layunin. Ang pagmumuni-muni sa pangalan na Yahweh Tzbaot ay tumutulong sa paggising ng sigla, kasiglahan at matinding damdamin sa ating sarili. Ito ay isang paraan upang kumonekta sa ating tunay na pagnanasa at damdamin at malampasan ang kawalang gana o pagkawalang bahala. Nakakatulong din ito upang mapaunlad ang malikhaing imahinasyon at ang intuitibong pag-unawa sa kagandahan. Sa antas, psikolohikal, ang pagtatrabaho sa enerhiya ng netsak ay nangangahulugan ng pagtanggap at pagsasama ng ating emosyonal at likas na pagkatao. Ito ang pag-unawa na ang ating damdamin ay hindi mga kaaway, kundi isang pinagmulan ng napakalaking lakas at inspirasyon. Kung atin lamang itong maitutuwid ng tama, ito ay nagpapatibay sa empatya, ang kakayahang makadama at makiramay sa iba. Ang pangalang Yahweh Tzbaot ay nagpapaalala sa atin na ang Diyos ay naroroon hindi lamang sa katahimikan at kaayusan, kundi pati na rin sa kaguluhan, sa matinding damdamin at sa mismong kagitnaan ng buhay. Ito ay isang paanyaya na huwag katakutan ang ating damdamin, kundi matutong sumayaw kasama nito. Gawin natin itong malikhaing puwersa na umaakay sa atin patungo sa tagumpay, sa isang buo at masaganang buhay. Ang ikawalong sefira, ang Hod, na tinatawag ding luwalhati, glory, ay nauugnay sa banal na pangalang Elohim Tzvaot. Makikita natin muli ang salitang Tzvaot o mga hukbo. Ngunit sa pagkakataong ito, ito ay kasama ng Elohim, ang pangalan ng Diyos bilang manlilikha ng kaayusan, order. Kung ang Yahweh Tzbaot sa Netsak, ang Diyos na nagpapatakbo sa magulo at likas na puwersa ng kalikasan, ang Elohim Tzbaot sa Hod naman ay ang Diyos na namamahala sa mga sistemang may kaayusan. Kabilang dito ang mga batas ng siyensya, estruktura ng wika, lohika, at talino o intelekto. Dito, ang mga hukbo ay tumutukoy sa napakaraming kaisipan, ideya, konsepto, salita at simbolo. Ang Elohim Tsebaot
ay ang Diyos bilang banal na siyentipiko, divine scientist, o ang dakilang tagapag-ugnay, great communicator. Ito ang aspeto ng Diyos na nagpapakita sa pamamagitan ng isip ng tao, sa kakayahan nating mag-isip, mag-analisa, makipag-ugnayan, at bumuo ng masasalimuot na sistemang intelektual. Ito ang banal na kislap na nagpahintulot sa atin na makalikha ng siyensya, filosofiya, literatura, at teknolohiya. Ito ang kapangyarihan na nagpapalit sa hilaw na datos tungo sa kaalaman. Ang pagmumuni-muni sa pangalang Elohim Tsbaot ay nakakatulong upang linangin ang kaliwanagan ng isip, kakayahang intelektual, at kasanayan sa komunikasyon. Ito ay paraan upang matutong ipahayag ang ating mga kaisipan ng tumpak at malinaw, maging kapani-paniwala at maging tapat sa pakikipag-ugnayan. Nakakayanan din nitong lampasan ang kaguluhan sa isip, maling paniniwala at pandaraya sa sarili. Sa antas ng sikolohiya, ang pagtatrabaho sa enerhiya ng hod ay nangangahulugan ng pagpapahusay sa ating talino at kakayahang matuto. Ito ang abilidad na ihiwalay ang katotohanan, facts, mula sa opinyon, bumuo ng lohikal na pagkakasunod-sunod, at makita ang estruktura sa anumang impormasyon. Ito rin ang paglinang sa self-reflection, ang kakayahang suriin ang sarili nating proseso ng pag-iisip. Ang pangalang Elohim, Sabaoth, ay nagpapaalala sa atin na ang isip ay isang banal na kaloob, isang makapangyarihang instrumento para makilala ang mundo at ang ating sarili. Ngunit, tulad ng anumang kasangkapan, ito ay dapat magsilbi sa mas mataas na layunin, ang paghahanap sa katotohanan at pagbibigay luwalhati sa manlilikha at hindi lamang sa pagpapalaki ng sariling ego. Ang ikasiyam na Sephirah na tinatawag na Yesod o ang pundasyon ay tumutugma sa banal na pangalan na Shaddai El Chai. Ito ay talagang isang napakalaking makapangyarihang pangalan. Ang Shaddai ay kadalasang isinasalin bilang ang ganap na makapangyarihan. Ang El Chai naman ay nangangahulugang buhay na Diyos. Kaya ang Shaddai El Chai ay ang ganap na makapangyarihang buhay na Diyos. Ang Yesod ang sefira na kumukolekta ng lahat ng enerhiya mula sa mas matataas na sefirot at bumubuo sa astral na matris, ang hulmahan kung saan nabubuo ang pisikal na mundo. Ito ang pundasyon ng ating realidad, ang pinagmumula ng lakas buhay na nagpapakain sa lahat ng nilalang. Kaya naman, ang pangalang ang ganap na makapangyarihang buhay na Diyos ay napakaakma rito. Ito ang Diyos bilang pinagmula ng lahat ng buhay, ng kasaganahan, at ng kapangyarihang magparami sa buong universo. Ang Shaddai, ang puwersa na nagpapatubo sa binhi at nagpapalaganap sa mga nabubuhay na organismo. Ito ay ang walang hanggan at hindi nauubos na daloy ng enerhiyang nagbibigay buhay. Ang Yesod ay sphere din ng ating subconscious at imahinasyon. Ipinapahiwatig ng Shaddai El Chai na ang ating mga kaisipan at imahe na nabubuo sa subconscious ay may napakalaking kapangyarihan sa paglikha. Ang ating mga saloobin ay nabubuhay at naghahangad silang maging aktwal na realidad. Ang pagmumuni-muni, meditation, sa pangalang Shaddai El Chai ay tumutulong upang kumonekta tayo sa agos ng lakas buhay na nagpapalakas ng ating kalusugan at vitalidad. Isa itong paraan upang linisin ang ating subconscious mula sa mga negatibong programa at punuin ito ng mga positibo at nagpapatibay buhay na imahe. Nakakatulong din ito upang paunlarin ang ating intuisyon at ang kakayahang makita ang mga nakatagong koneksyon sa pagitan ng mga pangyayari. Sa antas psikolohikal, ang pagtatrabaho sa enerhiya ng Yesod ay pagtatrabaho sa ating panloob na mundo, sa ating mga panaginip, pantasya, at mga automatikong reaksyon.
Ito ang pag-unawa na ang ating panlabas na mundo ay refleksyon lamang ng ating panloob na kalagayan. Kapag binago natin ang pundasyon, yesod, binabago rin natin ang buong istruktura, malkut. Ang pangalang Shaddai El Chai ay nagpapaalala sa atin ng napakalaking responsibilidad natin para sa kalidad ng ating mga kaisipan at imahe dahil ang mga ito ang binhi ng ating magiging realidad sa hinaharap. At para naman sa ikasampung sifira, ang Malkut o ang kaharian, ang banal na pangalan ay Adonai Melech na nangangahulugang ang Panginoon ay Hari. Ang pangalang ito ay minsang tinutukoy din bilang Adonai Haaretz o ang Panginoon ng mundo lupa. Binibigyang diin ng pangalang ito ang aspeto ng Diyos bilang tagapamahala ng pisikal at nahahayag na mundo. Kung ang Keter ay ang korona, ang Malkut naman ang kaharian, kung saan isinasagawa ang kapangyarihang ito. Ang Diyos sa Malkut ay hindi isang malayong pinuno o transcendent na hari, kundi isang Diyos na narito at ngayon, isang immanent na Diyos na ang presensya ay madarama sa bawat atomo ng materya. Ang banal na presensyang ito sa mundo ay tinatawag sa Kabala na Shekinah. Ito ang babaeng aspeto ng Diyos na nananahan sa kanyang nilikha. Ang Malkut ay ang kaharian ng Shekinah. Ang pangalang Adonai Melech ay nagpapaalala sa atin na ang material na mundo ay hindi masama o hindi espiritual. Sa halip, ito ay isang sagradong espasyo. Ito ang kaharian ng Diyos na tinawag tayong ayusin at gawing perpekto. Ang pagmumuni-muni sa pangalang Adonai Melech ay nakakatulong upang paunlarin ang pakiramdam ng pagiging grounded, pagiging praktikal at pananagutan. Ito ang paraan upang matutunan nating makita ang banal sa pang-araw-araw at matagpuan ang kabanalan sa mga simpleng gawain. Nakakatulong ito upang mapaglabanan ang paghamak sa material na mundo at matutunang pahalagahan ang ating sarili, ang ating katawan at ang ating kapaligiran. Sa aspetong psikolohikal, ang pagtatrabaho sa enerhiya ng Malkut ay ang pagpapaunlad ng ating kakayahang kumilos sa mundo, maging epektibo at tapusin ang mga gawain. Ito ang kakayahang panagutan ang sarili nating buhay at ang ating paligid. Ito ang pagkilala sa sarili bilang tagapamahala sa sarili nating maliit na kaharian, ang ating buhay. Ang pangalang Adonai Melech ay isang tawag sa pagkilos. Sinasabi nito sa atin, narito ang kaharian. Pamahalaan mo ito ng may karunungan at katarungan. Maging mga kinatawan kayo ng Diyos sa mundo. Ito ang panghuling chord sa simponya ng paglikha na siya ring simula ng sarili nating landas ng paglilingkod at pagpapabuti ng mundo. Kaya naman, kasama ko kayo sa paglalakbay na ito. Mula sa hindi maabot na kawalang hanggan ng Ein Sof, dumaan sa banal na pagpipiga ng Tzimtzum, pababa sa 10 antas ng Tree of Life, hanggang sa pinakatigas na lupa sa ilalim ng ating mga paa, ang Sefira ng Malkut. Nakita natin na ang universo, ayon sa Kabala, ay hindi lang basta random na koleksyon ng mga particle. Ito ay isang maayos, buhay na organismo, isang ingranding disenyo na ang mapa ay ang Tree of Life. Pero ang pinakamalaking pagtuklas, ang mapa na ito ay nakatanim mismo sa bawat isa sa atin. Ang Tree of Life ay hindi lang isang sinaunang simbolo. Ito ang blueprint ng ating kaluluwa, ang instruction manual para bumuo ng isang balanse at harmoniyang pagkatao at ang gabay sa ating spiritual na pag-akyat pabalik sa pinagmulan. Ito ay isang kasangkapan na nagpapahintulot sa ating maintindihan kung bakit natin nararamdaman ang nararamdaman natin at kung bakit natin naiisip ang iniisip natin. Ito ang susi sa pagbabalanse sa pagitan ng pag-ibig at pagiging istrikto, sa pagitan ng puso at isip, sa pagitan
ng pangarap at realidad. At marahil, ang pinakamahalagang ideya na dapat nating tandaan mula sa paglalakbay na ito ay hindi lang tayo maliliit na piyesa sa isang napakalaking mekanismo ng kosmos. Tayo ay mga co-creator or katuwang sa paglikha, mga partner ng Diyos sa dakilang proyekto na tinatawag na Tikkun Olam o ang pag-aayos ng mundo. Bawat mapagpasyang pagpili natin, bawat gawa ng kabaitan, bawat tagumpay laban sa ating sariling egoismo ay ambag sa pagpapanumbalik ng pangkalahatang armonya. Maraming salamat sa inyo sa paglakbay sa malalim na daan na ito kasama ako. Naiintindihan ko na napakarami ng impormasyon at ito ay panimula pa lang. Ngunit sana ang video na ito ay nakapagpasindi ng kuryosidad sa inyo. Kung may bago itong naibigay sa inyo, huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe sa channel para hindi ninyo mapalampas ang susunod nating paghukay sa mga sinaunang misteryo. Pindutin ninyo rin ang notification bell para laging updated. Ngayon, gusto ko namang malaman ang inyong opinyon. Alin sa mga Sephiroth or aling aspeto ng Tree of Life ang pinaka nakita ninyong konektado sa inyo o talagang tumugma sa inyong karanasan sa buhay? Ibahagi ang inyong mga saloobin sa comments at pag-usapan natin ito.